Okay, so today we're going to talk about lesson 12, sustainable development. Okay, without further ado, let's proceed, ano? So, nakalagay dito, sustainable development and climate change. Brundtland Report, also known as Our Common Future, which is a publication released by the World Commission on Environment and Development in 1987. So, kumbaga, dinefine, yung sustainable development. Na sustainable development is development that that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Kumbaga, ay pinapakita dito na name-maintain, nasusustain yung pangangailangan yung dapat sa kasalukuyang panahon na hindi makakaapekto sa bagong henerasyon or sa hinaharap. Parang gano'n lang naman yung idea diyan sa sustainable development. Ngayon, itong Brundtland Report or tinatawag daw din na Our Common Future na na-release na-publish ng World Commission on Environment and Development ay connected to sa United Nations Commission, So, ganon. Kasi nga we're talking about pagbibigay solusyon sa, let's say, climate change, Yun kasi yung parang pinaka punta rin dito sa sustainable development, yung connection niya sa climate change. Okay? Yun ang pangunahin, Okay. So, anyway, kung titingnan natin, sustainable development. Now, kung i-relate natin sa individual na tao, para bang kung titingnan ay halimbawa isang nagtatrabaho, okay, isang worker. So, para masabing sustainable, okay, ikaw, sa iyong ginagawa, syempre, name-maintain mo yung pagtatrabaho mo, syempre kumikita ka doon, tapos, na hindi ka umuutang sa iba, I hope na nagagets niyo yung point ko. Parang ganun yung analogy ng sustainable development, Parang ganun. Okay? So, anyway, next. The desired result is a state of society where living conditions and resources continue to meet human needs without undermining the integrity and stability of the natural system. So, parang ganito yan. Kung may kumuha ka man pala, or kung kumuha ka man, so kaya mong ibalik. Halimbawa, um, ang tawag dito, yung pagputol ng mga puno, di ba? Siyempre, hindi maganda yung ganon. Given na naman yung kahit nung elementary kayo, pinag-aaralan nyo na um, masama yung pagputol ng puno na wala kang, let's say, ipinapalit. Alam mo, hindi ka magtatanim, bilang kapalit. Parang ganun ang idea, Okay? So, dito sinasabi na, the desired result is a state of society where living conditions and resources continue to meet human needs without undermining the integrity and stability of the natural system. As the concept developed, it has shifted to focus more on economic development, lagi naman, social development, and environmental protection for future generation. Okay? Sustainable development is often linked with climate change, which, due to its hazardous effects in the environment, is known to be a major restriction in achieving sustainability. Totoo naman yun, di ba? Okay, talagang in terms of climate change, connected siya sa sustainable development, di ba? Halimbawa, yung mga instances kapag ka tagtuyot, or talagang masyadong yung sikat ng araw na nakakaapekto sa mga taniman mga ganon, 'di ba? So, in that way, nakakaapekto siya sa sustainable development, 'di ba? Sa pagsasaka. Okay? So, mga ganun lang naman. Next,
The link between sustainable development and climate change is considered strong. For developing countries, particularly those developed countries, tend to be most severely affected by climate change. Undoubtedly, climate change is often seen as a part of the broader challenge of sustainable development through a twofold link. Basahin ko lang ha, kasi mahaba tong discussion na to, no? Impacts of climate change can severely hamper development efforts in key sectors. Increased threat of natural disasters and growing water stress will have to be factored into plans for public health infrastructure. The number two development choice will influence the capacity to mitigate and adapt to climate change. Policies for forest conservation, example yon, and sustainable energy will improve communities' resilience, reducing thereby the vulnerability of the resources of income to climate change. So now, dito naman tayo sa susunod. Nakalagay dito, hindi ko na na-explain kasi may mahabang explanation sa susunod. In the 2030 Agenda for Sustainable Development, member states expressed their commitment to protect the planet from degradation and take urgent action on climate change. Kumbaga, merong panukala or parang pinupush na by 2030, kailangan ganito, alam mabawasan yung chemicals na ini-emit or let's say makaka-apekto sa environment or basta kung ano pa man na related sa environment, ano. So, commonly, kasi connected sa climate change, may mga ganon, na goal, sustainable goals, ano. So, sustainable development goals kung tawagin natin. The agenda also identifies in its paragraph 14 climate change as one of the greatest challenges of our time and worries about its adverse impacts undermine the ability of all countries to achieve sustainable development. Increases in global temperature, sea level rise, ocean acidification, and other climate change impacts are seriously affected coastal areas and low-lying coastal countries, including at least developed countries and small island developing states. The survival of many societies and of the biological system of the planet is at risk. So, din ito medyo bigyan natin ng konting emphasize, ano? Itong usaping sustainable development goals, ano? Kung ano ba to. So, merong 17, ano? So, yan. So, wait lang ng konti. Okay, so balik tayo sa ating sinasabi dito. So, meron tayong tinatawag na 17 goals sa sustainable development. Ito naman, i-summarize ko lang, hindi ko naman masyadong bigyan ng paliwanag to, kasi mahaba to. At saka meron pang kasunod kasi ito, na another 13 na list, okay? Ito yung 17. So, dito, sustainable goals. Una is no poverty, and poverty in all its forms everywhere. So, yun nga, pangunahin na sabihin na natin na goal is wala dapat daw extreme poverty, parang ganun, di ba? Yung talagang malubhang kahirapan, sinasabi na more than 700 na million people, okay, still live in extreme poverty. Sobrang dami. Or dati ganon yung report, nasa 700 million people. Siguro ngayon kung titingnan, I don't know, maaring nalalapit sa billion of people ay nasa extreme poverty, So parang ganon. So can you imagine, 'di ba? So extreme poverty ang pinag-uusapan natin, ha. Okay? Hindi lang basta poverty. So ganun kadami. Siyempre may mga goals yan, sustainable development na connected sa United Nations, Parang ang sub-organization siya ng United Nations itong Brundtland Commission, na binabanggit natin yung sa Our Common Future, Yan, mga ganon. Yung World Commission for Development
goals, ano, something ganon. So, next, ito naman, zero hunger. Sinasabi na a third of the world's food is wasted. Can you imagine na 30% ano, or 33% ng mga pagkain worldwide ay nasasayang. Okay? So, ganun, ano? Which is connected sa zero hunger na dapat ay ipinakain na lang doon sa ibang mahirap, ano? Okay, na kailangan ng pagkain. End hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture, ano? Kaya nga, kung imagine natin, ano, yung mga ganyang usap, extreme poverty, zero hunger, ano, kung iko-connecta natin sa real life, kumbaga magiging thankful tayo na tayo, ano, ay nakakakain pa, no, na let's say 3 times a day, or yung iba 4 times a day, ano, or 2 times a day, di ko lang alam, ano, yung iba sa inyo. Okay, kung ilang beses kumain sa isang araw. Pero, typically 3 times a day, di ba? Ganon. So, yun nga, parang marirealize natin na maging thankful, ano? Whereas yung mga halos billion or 800 millions of people around the world are living in extreme poverty na, alam ba, isang beses na lang kumain sa isang araw, okay? Or parang saliitan na lang yung pagkain niya, no? Sa araw, no? Parang ganun. So, extreme poverty. Yun, mga ganun. Or talagang yung pagkain nila is talagang pahirapan, ano? Okay? Bago pa makakuha ng pagkain. Anyway, next, good health and well-being. Ito, number 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, ano? So, given na naman yan, merong mga programa yung gobyerno natin which is connected sa mga ganyang usap na related nga sa mga health. Halimbawa, nung bata ka pa lang, ano? So, meron kang, kumbaga, itinuturok sa iyo, ano? Na tinatawag nating anti-measles, ano? Anti-measles, hindi anti-missile. Hindi, joke lang. And biro ko nga is, ano yun, anti-missile kapag ka nagkaroon ng giyera, hindi ka tatablan or tatamaan ng missile. Hindi, joke lang. Anti-missiles, ano, in which tigdas, ano, para nung bata pa lang tayo, tinurokan tayo sa braso, na binaksinan, ano. Okay, parang ganun. Yun. Ako personally gano'n, 'di ba? Kahit naman kayo 'no, maaari or 'di ko lang kasi alam yung sistema ngayon ano, since iba na yung generation. Pero alam ko gano'n pa rin yata yun ano. Okey, yung tinuturukan sa braso nung bata pang maliit, anti-tigdas yun, oo, anti-measles, 'di ba? Alam niyo naman yun. So, yan kinonekta lang natin yan yung mga gano'n, yung mga vaccine, even nung COVID ano, parang yan, para ma-maintain ano, yung good health. Then dito, quality education, ensure inclusive and equitable quality education, promote lifelong learning opportunities for all, ano? Sabi nga natin, hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Lalo pa yung mga, sabihin na nating less developed countries, ano? So, parang hindi, syempre naman, sabihin na nating marami sa kanila ang hindi nakakapagtuloy ng pag-aaral, ano? Okay. So, parang gano'n, lalo sa Africa or sa anumang bansa, ano, na connected sa mga gano'n, ano, yung talagang mahihirap, ano, na kalagayan ng buhay. So, may connection talaga din yan. Pero, siyempre sa atin, sa usaping state university, di ba, libre ang, ano, libre ang tuition, pero siyempre may mga gastusin pa yan, ano, okay? Siyempre, mga pamasahe, etc. Okay? So, anyway, sige, quality education. Let's proceed to the next. Gender equality. Achieve gender equality and empower all women and girls, ano? Kumbaga subjective yung girls and women. Pero kung titingnan natin, 'di ba? Um, ano ba 'to, yung gender equality, pwede nating ma-relate din sa mga LGBTQ, ano? Pero ang focus dito is empower all women and girls. Kasi ang women or girls, ano, kalimitan or mas malimit na nakakaranas ng pang-aabuso sexually or physically, ano. Alam naman natin yan, nababalita, ano. And, alam mo, kahit yung mga nasa ibang bansa, ano, OFW, ano, na abuso, ano, yun ng amo, physically or even sexually, ano, yung mga kababaihan. Ngayon, isa nga sa
goals, ano, sa sustainable goals na ito is mabawasan or masawa tayong mga ganon, ano? Okay? Magkaroon ng equality, di ba? Okay? Na hindi mababa ang tingin sa kanila. Ganun naman talaga actually. Sa iba kasi ganun, medyo iba yung tingin, ano? Medyo mababa pagka babaeng, di ba, Pilipina, no? Tapos, ang tingin ng ibang foreigner sa atin, na, kayo, ano ba, Pilipino, so parang mababa, ganun eh. So, dapat yun nga, equality. So, anyway, next, clean water and sanitation, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, given na to, no? Clean water, kasi, sabi nga, hindi tayo mabubuhay kapag walang tubig, ano? Siyempre na maayos na mainom, ano? So, kung tatanungin nyo ang inyong magulang, halimbawa, on the spot, sasabihin nyo, anong pipiliin mo? Walang tubig or walang kuryente? Ang pipiliin niyan, siyempre naman, walang kuryente. Okay? So, maigi na walang kuryente kaysa walang tubig. 'Di ba? So, yun, kahit tanongin niyo sa inyong magulang, o kahit kayo, 'di ba? So, mas mahalaga naman talaga yung tubig. Anyway, next, affordable and clean energy ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So, biruin nyo yun, nakalagay dito, affordable daw, na and reliable, sustainable, and modern energy for all. Alam mo, kung ikaw konekta natin ano, sa kasalukuyan sa ating bansang Pilipinas, di ba, yung Meralco, yung Batelec, okay, parang nagdoblehan yung taas ng singil. Sa tunay naman, same pa rin yung paggamit natin. Halimbawa kayo, bigla kayong nasisi ng nanay nyo or tatay nyo na sasabihin na, masyado ka kasing tutok sa ganyang gadget, ganito, kaya tumaas ang kuryente bill natin. Or, sabagay, nasa derm naman pala yung iba sa inyo. So, magtataka na biglang tumaas yung kuryente, no? So, yung pala, hindi kayo may dahilan na nandito tayo, kundi yung mismong, let's say, Meralco or Battelec, ano, or kung ano mang electricity na facility na yan, ano? Okay? So, parang masasabi natin na bakit ganun? Nadoble halos yung pagtaas, ano? So, there's something, kumaga fishy, ano, na nangyayari. Ano bang aking thoughts diyan? Well, halimbawa, yung sa Battle.leg, ano, kasi sa lipa ko eh, may nabasa ako na kaya daw ganun, energy subsidy para sa mga poor piece. Meaning to say, para may pang kuryente, ano? I mean, para magkakuryente, ano? Yung mga poor piece, ano? Na libre. Parang ganun. Sa isip, siyempre, ng karamihan, no? Kahit ako, kahit sino naman, ano? So, hindi yun makatarungan, di ba? So, kami ang sisingalan, ba, yung typical person, ano, na hindi naman ganong umaangat or hindi naman mayaman, ano, okay? So, yun ang sisingilan, ano, para lang sa mga poor piece, ano. Sabi nga nung iba, mga poor piece daw, tamad daw, ano, okay? Asa lang sa gobyerno, mga ganong ganito, ano, okay? Poor piece. Pero anyway, so, huwag na natin masyadong ganong pag-usapan yun, ano. Pero that's the idea, no? Kaya pala nagtataasan yung kuryente, ano ba, sa Battle dahil para ibigay lang doon, okay, sa mga poor piece, para sila ay magkaroon ng elektrisidad. Sa Meralco naman, di ko kasi pa nare-research ko anong dahilan. Ewan ko kung dahil ba rin doon, ano, or connected to that, I don't know, no? Ang alam ko lang sa Matelec, ano, kasi nga Tagalipa or basta hindi sa Batangas City, ano. So, anyway, pero kung makikita natin para bang kinokorap, ano, pati naman ganun, ano, parang bumabawi sa ganung uri ng energy, 'di ba? Energy puwede masabi natin yun sa gasolina, no, petrolyo. Ngayon, 'di ba, medyo bumababa na yung presyo per liter ng gasolina, petrolyo, ano. Pero bumabawi yung gobyerno sa elektrisidad, ano. So, unfair naman yun. Ang dami talagang ano eh. Hindi naman sa ating sabihin natin judge ano, yung government. Pero totoo naman eh, 'di ba? Nararanasan naman natin yun na gano'n, na marami or talamak yung corruption sa bansa. So, iba-ibang paraan bumabawi ang gobyerno kung mapapansin ninyo yung pattern, ano? Okay? Para makabawi. Alam ba, pinababa nga yung ganito, babawi naman sa ibang bagay or kung ano man, 'di ba? So, wala din. Anyway, next, doesn't work and economic growth promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all, ano. So, we're talking about yung trabaho, no? Kaayusan ng trabaho, working environment, mga ganyan, ano, decent work, and economic growth. Hindi natin masyado explain. Next, um, industry innovation infrastructure, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation, ano. Para bang ano ba to? Yung bang connected ba to sa mga DPWH or something? Basta we're talking about infrastructure, ano. I think pwede yun na may connecta natin, no? Okay. Um, nakalagay dito, inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. So, ibang usap pala sinasabi dito, no? Pero pwede natin may connecta sa mga ganon, yung mga infrastructure, yung mga tinatayong mga kung ano na bang facility, ano? Okay. Nasaka pala ba ng gobyerno, yung mga ganyan. So, next, reduce inequalities within and among countries, ano? So, papasok na dyan yung mga discrimination, di ba? Okay, next, sustainable cities and communities, make cities and human settlement, inclusive, safe, resilient, and sustainable. So, kung makikita natin, ano, um, tag dito safe ba? Ano? Nakalagay dito, resilient, sustainable ba, ano, yung ating city? So, sa ibang part, pwede nating masabi na parang hindi, ano. Alam ba, ano daw, tumaas yung criminal or krimen, ano, bilang ng krimen, ano, parang ganun. So, yan, may mga ganong instances, ano, nababalita. Yung mga brutal, ano, yung mga pag hold up, pag, kung ano man, di ba? So, anyway, next, ensure sustainable consumption in production pattern. Responsible consumption and production. Parang katulad dun sa kanina, no? Kung kumuha ka, paltan mo. Parang ganun. Halimbawa, nagtabas ka ng puno, ano? Or something ganun. So, make sure na magtanim ka, ano? Okay? Alright, next. Ano to? Take urgent action to combat climate change and its impact, ano? We're talking about climate action. Tawag dito ko ba ma-relate yung sa ano, sa Antarctica, ano, sa Greenland, ano, parang nasa 150 billion or million, ano, million, per year yung ice, yung tons, ano, sinasabi, 150 million tons, ano, per year, yung nababawas, ano, okay, na ice sa Antarctica per year. Parang ganun, no? So, in that way, kung may relate natin din, ano, sa ibang bagay, let's say, napapansin natin, di ba, yung pag-init ng panahon sa paglipas ng, yun nga, panahon, no? Anyway, mamaya may, sabihin nating ideas, ano, na connected dito, ano, dun sa susunod na list sa mga climate action na yan. Conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. Live below, ano to? Water, ano? Siyempre yung mga pangingisda, ano? Yung iba kasi illegal ang ginagawa, ano? Dynamite fishing, ano? And yung iba sinisira yung mga nasa ikalaliman ng lupa, yung mga coral reefs, mga ganun, di ba? So, dapat ma-maintain daw siya. Then, life on land, protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss. Then, skip na natin para mabilis. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice. Actually, mahalaga tayo for all and build effective, accountable, and inclusive institution at all levels. Peace, justice, and strong institution. Halimbawa na lang, ano, ano bang example natin dito on the spot? Let's say, basta yung ano, katarungan ay nabibigyan nga ng, alam ba, yung isang kaso, ano, nabibigyan kagad ng katarungan, ano, o something ganon, no? So, given na naman yan, minsan tumatagal pa kasi ng sobrang tagal bago mabigyan ng katarungan. Kung titingnan natin, well, ibang usap to, medyo connected lang, ano. Alam ba, sa ating gobyerno, no, kapag merong, let's say, aksidente na nangyari, ano,
So, isipin mo, pagka tumawag ka sa police station or hindi pala, sa hospital, ano? Pero yung police station kasi imbestigahan ng police, 'di ba? Okay? Or and then sa let's say sa hospital, ano? Kumbaga, makikita mo na ang tagal bago mag-respond, ano? Ilabutin pa ng 15 minutes or isang oras, 30 minutes, mga ganon. Ganon katagal sa Pilipinas. Whereas sa ibang bansa, ang dali lang, ano? Mga 5 minutes lang yata or less than 10 minutes. Alam mo, kapag may nangyayaring something na krimen, ano, tapos na-report mo lang, ano, sa 911, parang ang bilis, ano, mag-respond. Dito yata, dito sa ating Pilipinas daw, sinasabing ganun eh, na parang bagal. Okay? Bagal mag-respond ng mga, ayon siya ng gobyerno, no? Kapag emergency. Okay? Yung iba namatay na sa daan, ano, kasi ang bagal eh. Diba? May na aksidente, diba? Bago pa dumating yung hospital. So, anyway, a partnership for the goals, strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. So ito naman yung link ano ng mga country na sinasabi natin ano na magkaroon ng strong bond ano. So yung mga member state ano depende dun sa organization na yun, intergovernmental organization. Okay. So dito man tayo next. Ari kasi, teka lang. Meron pa pala dito mga carbon tax, ano? Sige, basahin ko na lang to. Various efforts are underway to deal with climate. However, strong resistance on the part of government and corporation counter this. There are significant challenges involved in implementing various measures such as carbon tax and carbon neutrality to deal with environmental problems. Ang pagkakaalam ko dito, ano, yung pag-emit ng carbon dioxide, tama ba? Yeah, carbon dioxide, CO2, ay sa ibang bansa like Canada, Sweden, if I'm not mistaken. So, meron tinatawag doon na carbon tax in which sa pag-emit ng tons, ano, per tons, ano, ng carbon dioxide sa mga planta, ano, 'di ba? Mga ganon, emission ng carbon dioxide. So, tinataksan. Okay, literal 'yon ha. Ano yata 'yon? 70 €70 ano per ton, per tons ano, per ton ng carbon um dioxide. 'Yun ang sabi pagkakatanda natin. So biruin mo 'yun, pati pag-emit ng ah, iba mga gaseous or something chemicals ano, okay, so mga ganon. So bibigyan or papatawan ka ng tax. Parang sabihin natin ma-lessen, ma-reduce, di ba? So parang ganon. It's also difficult to find alternative to fossil fuels. For instance, the use of ethanol as an alternative to gasoline has an attendant set of problems. It is less efficient and it has led to escalation in the price of corn, which currently serves as a major source of ethanol. Although biofuel themselves produce lower emission, their extraction and transport contribute significantly to total emission. So dito tayo sa baba, ito yung sinasabi kong another list. Pero i-summarize ko na lang ano, para mabilis. So, the world's leading environmental problems. Actually, ito kasama din sa ating final examination. Dun sa part ng matching type, ano. So, ito naman, pagka kami nababasa ang list, katulad ng kanina, Sustainable Developmental Goal, hindi mo naman kailangan sa uluhin yon. Intindihin mo lang, okay na yon. Automatic mo nang masasagot yung sa exam, ano, ng mga tanong. Once na maintindihan mo, no? Okay. So, din degradation caused by industrial and transportation toxin and plastic in the ground, the defiling of the sea, rivers, and waterbed by oil spill and acid rains, the dumping of urban waste, ano? Okay, so mamaya, may connected din sa mga ganyan. Pero kung titingnan natin, di ba, yung mga plastic daw, okay, in the ground. Kaya nga sabi natin, nung dati, or nung ating gobyerno, no, na bawal na daw ang plastic, no? Okay, bawal ng plastic. Hindi plastic na tao ha, pero pwede na rin. Hindi, joke lang. Bawal ng plastic kaya puro supot na lang, di ba, na papel, ano? Okay? Papel or basta ganon.
So, or dapat may lalagyan ka kapag, halimbawa, bibili ka ng ulam, take out, di ba? Parang ganon. So, kalimitan talaga, bawal yung plastic. Okay? So, number one yon. Parang ganon kasi yung binibigyan ng pansin dun sa unang stanza. Then, the filing of the sea, rivers, and water beds by oil spill and acid rains, the dumping of urban waste. Okay, so dito, number two, changes, di ko na masyado pinapaliwanagan sa mahaba nga to, yung list na ito. Changes in global weather patterns, flash floods, extreme snowstorms, and the spread of deserts and the surge in ocean and land temperatures leading to sea rise, ano to? Leading to a rise in sea levels as the polar ice caps melt because of the weather. So, tunay yan alam niyo paglipas ng taon, sa paglaki ng percentage ng ice cap na natutunaw sa Antarctica, sa Greenland, dun sa sabihin na nating south part, geographic location ng daigdig. Tama ba? South. Basta yun dun sa baba. O nga, tama. South. Teka lang. Baka magkamali ako. North, east, west. O nga, tama. So, south. Okay, dun sa baba. Yun. So, mga Antarctica, yung talagang malalamig, na bansa, ay ngayon natutunaw ice cap, parang ganun. So, mas nadami, yung mga natutunaw per year. Kaya, na rin, di ba? Bukod doon kasi, pansin nyo yung sa depletion. Okay? Mamaya pala, yan ay matadaanan natin. Ozone layer depletion, or depletion, So, kung mapapansin ninyo, in terms of changes nga ng global weather pattern, sabi nga, pinapakinig ako dati dun sa pagsasalita ng isang speaker, okay, sinasabi niya na dati daw, which is tunay naman dati laging ulan ang ulan, okay, okay, parang gano'n, pero ngayon, hagyan na bago pa umulan, okay, parang pahirapan pa bago tayo makaranas ng ulan, di ba? So, minsan naman, kung uulan man ay dahil ng bagyo. Kaya lang uulan dahil ng bagyo, may paparating na bagyo. Kaya kung makikita natin parang hindi na normal, yung weather pattern, na ating nararanasan as compared noong mga unang panahon. Okay? Pero sa bagay, technically speaking, normal pa rin. Pero nakikita natin yung parang talagang changes, Okay? Kaya yon ang init ng panahon ngayon, di ba? Okay, mga ganyan. Anyway, next. So, overpopulation. Ano nga tinutukoy natin dito? The world's leading environmental problem. O nga, overpopulation. Lalo na nga sa mga mahirap na bansa or mahirap na family, So, mas laganap nga yung pagtaas ng birth rate pagka mga ganon. Okay? Kasi nga, lack of education, hindi informed, na mali pala yung ganon, Kung sino pa yung mahirap, sila pa yung marami mag-anak, di ba? Parang ironic naman, baligtad, Overpopulation. Ang alam ko, ang pinakamaraming population, India data, India nga ba yun? Tapos sumunod ay China, tapos may mga Russia, mga ganun, US, something ganun, So, exhaustion of the world's natural, non-renewable resources from oil reserves to minerals to potable water, Okay? Next, sige, skip muna natin. Waste disposal catastrophe due to excessive amount of waste from plastic to food packages to electronic waste. Parang ito rin yung number one, Yung mga, yung mga basura, na plastic, yan ay tinitingnan na masama. Siyempre, sa ating environment, bawal magtapon ng mga ganyan, basta-basta lang. So, next, unloaded by communities in landfill as well as an ocean or as on the ocean and the dumping of nuclear waste, Destruction of a million years old ecosystem and the loss of biodiversity, destruction of the coral reefs, and massive deforestation. Teka lang, wait lang. Sa din nasa na ako? Destruction of million year old ecosystem and the loss of biodiversity,
destruction of the coral reefs, and massive deforestation, ano? Kaya nga, 'di ba? Kung makikita natin yung mga pagputol ng mga puno, 'di ba? Nakakaapekto 'yon. Kaya bumabaha lalo, ano? Okay? Sa part ng syempre rural 'yon, 'di ba? Kagubatan, ano? So, patungo sa city, ano? So, ganon. So, that have led to the extinction of particular species and decline in number of others. Then the reduction of oxygen and increase in carbon dioxide in the atmosphere due to deforestation, no? Resulting in the rise in ocean acidity by as much as 150% in the last 200 years, ano? Reduction of oxygen, no? And increase in carbon dioxide in the atmosphere due to deforestation. Kaya pansinin niyo ha, pansin ko rin ito personally, ano, alam mo, pagka dumadaan ako sa mga puno-puno, ano, diba, nagta-travel, ano, tapos, lalo na kapag kagabi, so, mafe-feel mo talaga ang lamig, ano, pagka nakatapat ka sa puno-puno, ano, whereas kapag nakatapat ka sa hindi puno or mga halaman, ano, so, wala, hindi malamig, you know. So, mapapansin mo talaga yan kasi nga nag-i-emit ng, um, sabihin natin, anong tawag doon, carbon, hindi naman monoxide. Basta, ano, related, parang, carbon monoxide yata, if I'm not mistaken, ano. Okay, oxygen, mga ganun. Related to that, basta yung nare-release ng halaman, ano, okay, ng puno, mga ganun. Kaya, yan, fresh yung, sabihin nating air, ano, parang ganun. Now, ano pa nakalagay dito? Depletion of ozone layer protecting the planet from the sun's deadly ultraviolet rays due to chlorofluorocarbons in the atmosphere, ano? Um, yan, pinagsama na mga sabihin na natin chemicals na nai-emit, ano, ng let's say mga sasakyan, okay, at mga kung ano pa man, ano, okay, na nakakapag-deplete, okay, nakapagpanipis ng ozone layer, ano, sa ating atmosphere. And mas tumatagos yung ultraviolet rays, ano, na coming from the sunlight, ano, okay, so parang ganun. Kaya, pansin nyo nga, ano, dahil ng mga pollution, ano, mas umiinit yung panahon, 'di ba? Dahil nga na de-deflate yung ozone layer. Okay, mas tumatagos yung ultraviolet rays, ano, coming from the sun. So, kaya paglabas ninyo, ano, kumpara nung panahong dati, hindi pa ganun masakit sa balat yung, ano, yung init ng araw, 'di ba? Pagkatanghaling tapat. Ang alam ko pagka mga 1 PM to 3 PM doon daw pinakamainit yung sikat ng araw, ano? Pagkakaalam ko 1 PM to 3 PM, ano? And alam niyo pagka kayo masyadong na-expose sa init ng araw yung inyong balat, puwede siyang maging cause ng skin cancer, ano? Kasi nga ultraviolet rays yun, 'di ba? So, yun lang. Ibig ko sabihin, ingat-ingat tayo, no, 'di ba? Pagka nasa labas. Ugaliing, halimbawa, magdala ng payong, 'di ba? Kahit hindi naman naulan, pero protekta lang sa sobrang init na panahon, lalo na kapag tanghaling tapat, no? Mga ganun. Hindi lang basta makakapekto sa ating balat na iitim tayo, kundi talagang maaaring magkasakit. Kumbaga, yung ating katawan, ano, skin cancer, mga ganun, 'di ba? Pagka nasobrahan. So, next, ano pa ba? Ang aking masasabi dyan, number 8, yun lang naman. Ito naman alam nyo na, medyo binibigyan lang natin ng konting ibang detalye na maaaring hindi nyo pa alam, di ba? Then, deadly acid rain as a result of fossil fuel combustion, toxic chemicals from erupting volcanoes, talaga nakaka-apekto yan, ano? And the massive rotting vegetable filling up garbage dumps or left on the streets, ano? Tawag daw combustion. Basta yung parang ang idea is na-absorb, ano, ng kalangitan, ano, yung nasa land, ano, then, yan, nag-iipon sa, sabihin nating air, ano, tapos, uulan, ano, minsan acid rain kasi nga, ah, sabihin na natin, ano man tawag doon. Basta, nagigess nyo naman yung point ko, ano, medyo,
Umano tayo ng paliwanag. So next, water pollution arising from industrial and community waste, residue seeping into underground water tables, river, rivers, and seas. Water pollution arising from industrial and community waste, residue seeping into underground water tables, rivers, and seas. Ano? Water pollution. Pero alam nyo, ano, speaking of water pollution, dati yung Kalumpang River, medyo maliwanag pa yung kulay ng tubig doon. Pero ngayon kulay putik na. Nakita ko yung changes niyan eh, nung bata pa ako. Hindi ganun ka kulay putik siya dati, as in. Pero ngayon, nung nadaan ako ng medyo recent lang, sabi ko ba, kulay putik na pala yung tubig dito sa Kalumpang River, 'di ba? So, water pollution. Okay. So, doon tinatapon kasi din yung mga waste, ano, yung mga dumi, ano, o mga basura nung iba. Okay, nung kalapit doon, 'di ba? So, hindi na siya safe na liguan, ano, or yung iba kasi dati nililiguan yun, ano, okay? So, pinagsiswimmingan yung Kalumpang Rivers. Ngayon, hindi na. Hindi na sa safe. Okay, anyway, urban sprawls. Ang alam ko sa urban sprawls is that the growing and rapid expansion of cities in surrounding rural areas. Okay? Parang ganon. Kasi, yun nga, dumadami-dami yung population and mas nagkakaroon ng development sa city pero nasasapawan yung rural, ano? Nalalampas yung mga bahay-bahay, parang ganon kasi ang idea ng urban sprawls, ano? That continue to expand as a city turns into a megalopolis. Parang mali ang pagkakaano dito, megapolis. Anyway, pero nakalagay dito, megalopolis, destroying farmlands, increasing traffic gridlock, and making smog cloud a permanent urban fixture. Ano? So, yeah, next. Hanggang 13 to lang. Ayan, hanggang dito lang to. Pandemics and other threats to public health arising from waste with drinking water, polluted environment that become the breeding grounds for mosquito, and disease-carrying rodent and pollution. Okay, yan. Public health. Pandemics and other threats. Actually, nga ngayon ko lang ito nababasa, kaya pansin nyo, medyo mabagal yung paliwanag ko. Itong mga to. Ngayon ko lang ulit na nabasa. Anong last 2 years na yata, last ko nabasa eh. Pandemics and other threats to public health arising from waste, okay, with drinking water polluted environment that become the breeding ground for mosquito. Oo, tunay naman yun, di ba? So, halimbawa, kahit na lang yung tubig na parang nabubulok na yung tubig, ano, pansin ko yan, ranas ko yan, halimbawa, ano, pag yung tubig, ano, nakatingga lang, tapos, after a week, so, magpo-produce na dyan yung mga, sabihin na nating mosquito, ano, parang ganun. Yun. Then, disease carrying rodent naman yan sa mga underground, mga ganun. And pollution. Pero alam nyo, lahat ng bagay may dahilan. Ibig sabihin, kahit nasabihin na natin na, ano bang tawag natin? Yung parang makaka-apekto sa atin ng masama, ano? Let's say, for example, mosquito. So, sasabihin natin, dapat mamatay na yung mga lahat ng mosquito kasi nakakairita, no? Parang gano'n, hindi ka makatulog dahil ng mosquito. Pero kung titingnan daw, may dahilan, kaya may mosquito. Okay, para sa mga butiki, 'di ba? Para sa mga kung ano man, 'di ba? Para din sa mga halaman, ano? Pag daw walang bees, yung mosquito daw minsan yung nagpo-pollinate, ano? Parang gano'n ng flowers. Yun ang nabasa ko, ano, narinig ko. Parang gano'n, no? Idea, no? Na parang gano'n. Okay? And, ano pa ba? Ang dami, ano? So, makikita natin, cycle lang yan ng buhay, ano? Okay? So, lahat ng bagay may dahilan, ano? A radical alteration of food system because of genetic modification in food production. Alteration daw ng food, ano? System because of genetic modification in food production. Ang alam ko dito, yung mga nilalagay ng preservatives, ano? Parang ganon. Para ma-maintain yung produkto in a longer period of time, ano, 'di ba? So, tsaka mga kung ano pa man, 'di ba? So, ayun.
Alam mo, may mga times din na, alam mo yan, sa mga fast food, kaya naman masarap yun. Nilalagyan ng mga kung ano, pampasarap. Pero sa tunay, hindi maganda sa ating katawan yung gano'n, ano? Okay? Masarap nga, pero hindi naman maganda ano, sa katawan natin. Hindi healthy. Anyway, yun lang ating discussion, ano, about sustainable development.